Boss, may nakita po akong bata na kamukha mo. May anak na pala kayo? Sagot nga ng CEO. Wala akong anak pero bakit napatigil ito nang makita ang picture ng bata? Sana naman ang lakad mo? Taas kilay na tanong nga ni Jonas sa kanyang sekretarya. Aba, kung makataas ka ng kilay sir kala mo naman lunggo-lunggo nawawala Natatawang sabi nga ng sekretarya. Umiling-iling na nga lamang si Jonas na nakangiti. Sinabi ng sekretarya na kailangan nga niyang umuwi dahil namatay ang kanyang lola. Kaya kailangan nga nitong sikasuhin ng mga naiwang bahay ng kanyang lola at mga gamit. Pinayagan naman ito ni Jonas ang kaisa-isa nga ng kaibigan na tumagal sa kanya. So mga 2 weeks ka lang naman mawawala ng sekretarya. Nahangising sabi nga ng sekretary ni Jonas na si Kikay. May magagawa pa ba ako? Kahit naman hindi ako pumayag, pupunta ka pa rin Anong masasabi ko sir? Isa akong malayang paru-paro Proud at matapang pa nga, nasabi ni Kikay na ikinutuwa naman ni Jonas. Matapos ang ilang beses na biruan, niyakap nga ni Jonas si Kikay. Sinabihan niya ito na kakayanin niya ang lahat kahit wala ng kanyang lola. Tumango naman si Kikay at niyakap pabalik ang kaibigan bago tuluyang umalis. Sa mga sumunod na araw, naging abala si Jonas sa pagtetrain ng mga bagong empleyado ng kanyang kumpanya. Nahirapan man ito matandaan nga ang kanyang schedule dahil sa pag-alis ni Kikay na kanyang sekretarya, wala pa rin nagbago sa kanyang buhay. Si Jonas ay isang abalang negosyante sa Maynila. Walang asawa, inakala rin itong wala siyang anak. Wala sa bokabularyo niya ang salitang pamilya dahil para sa kanya, trabaho lang ang mahalaga. Lumaki ito sa pamilyang ubod ng pagkastrikto. Hindi naging masaya ang kabataan ni Jonas habang lumalaki. Sa maliit na pagkakamali lang ay sasaktan na nga si Jonas ng kanyang ama. Kaya naman sa pag-iisip ni Jonas ngayon na successful na nga siya sa buhay, ang pamilya hindi masaya o hindi niya muli gustong maranasan pa dahil para sa kanya, ang pamilya ay puno ng sakit at pighati lamang. Dahil dito, hindi magawang mag-asawa ni Jonas o bumuo ng pamilya. Walang naidulot na maganda ang pamilya kay Jonas. Sa kanyang paglaki tanging si Kikay lamang ang naging masayang bagay na nangyari sa kanya. Ilang linggo kong nawala pero pagbalik mo para kang problemado Kanina ka pa nakatunganga dyan. Magtrabaho ka na lang kaya? Wala ka bang anak? Kunot noong tanong bigla nga ni Kikay. Muntik nang mapunta sa ilong ni Jonas ang kanyang inumin dahil sa sobrang gulat sa sinabi nga ni Jonas. Ni jowa nga wala ako Anak pa kaya? Alam mo naman wala akong balak magkapamilya. Kaya hanggang one night stand lang talaga ako. Imali mo, isa sa mga yun ang nagbunga diba? Kibit balikat na sabi na nga lamang ni Kikay. Sasabihin na nga sana ni Jonas na imposible nang may naalala itong nangyari sa kanya isang gabi kung saan may naka one night stand siya. At hindi pa nga ito nakapag-ingat dahil sa sobrang kalasingan. Marahas na umiling-iling si Jonas na para bang gusto nga niyang mawala ang nasa kanyang isipan. Kung ano-anong sinasabi mo dyan, ano ba kasing nangyari? At mga ganyang bagay talaga ang tinatanong mo. Napabuntong hininga nga lamang si Kikay at inalala ang kakaibang encounter nito sa probinsya. Natahimik naman si Jonas habang napaisip ng malalim si Kikay. Nang nakaraang linggo, sino po sila? Nagtatakang tanong nga ni Kikay sa isang babaeng nakatayo sa puntod ng kanyang lola. Pasensya na po. Kamag-anak po kayo? Hindi kasi ako nakapunta sa lamay at libing niya, kaya dito na lang ako pumunta. Palungkot na sabi ng babae. Nagpakilala naman si Kikay. Hindi niya akalain na sa pagdalaw niya sa kanyang lola, ay may makikilala nga itong magandang babae. Matapos magpakilala ni Kikay, pati ang dalaga ay nakipagkamayan para
magpakilala. Lorna. Ako si Lorna. Bagong lipat kami dito 4 years ago. Simula noon, si Lola nang naging kaibigan ko dito. Nagkasakit kasi ang anak ko at hindi ko maiwan sa ospital, kaya hindi ko man lang masamahan si Lola sa mga huling araw niya. Naluluhang sabi nga ni Lorna. Parang hinapos naman ang puso ni Kikay sa mga oras na yun. Nagpapasalamat ito na sa mga panahon na wala nga siya para samahan ang kanyang lola, mayroong mabuting tao na nakasamang matanda bago ito nawala. Nagpasalamat naman si Kikay sa pagmamahal na binigay nga ni Lorna sa kanya. Magsasalita naman sana si Lorna nang bigla siyang tinawag ng kanyang mga anak. Nalaki na nga lamang ang gulat ni Kikay nang makita niya ang mga bata na tumakbo papalapit kay Lorna. Laking gulat na nga lamang ni Kikay nang makitang hindi lang isa, kundi 4 na cute na bata nga ang mga to. 4 ang anak mo? Hindi makapaniwalang tanong ni Kikay. Natawa na nga lamang si Lorna sa reaksyon nito at tumango. Hindi na bago ang reaksyon na katulad nga ni Kikay sa tuwing nalalaman nilang 4 ang kanyang anak. Mas lalong nagulat naman itong si Kikay nang umarap ang mga bata sa kanya. Akala pa nga nito, namamalikmata lang siya. Kaya naman ginusot-gusot ni Kikay ang kanyang mga mata na para bang nililinisan nito. Kinulot pa nga ni Kikay ang kanyang sarili para lang masiguradong hindi nga siya nananaginip. 4 na Jonas ang nasa harapan ni Kikay. Hindi siya pwedeng magkamali dahil alam na alam niya ang itsura niyang yun. Kamukhang kamukha nga ng mga batang kanyang matalik na kaibigan at boss na si Jonas nung kabataan nito. Ang gwapo at ang ganda, no? Ganda? May babae sa kanila? Nagtatakang pagtatanong pa nga ni Kikay. Tinuro naman ni Lorna ang kanyang nag-iisang babaeng anak. Nakagupit ito katulad ng kanyang mga kakambal na lalaki. Bakit daw kasi siya ang naiiba? Sa kanilang 4 kambal sila. Kaya yun, pinagupitan ko na para kapareho ng mga kapatid niya at para hindi na magtaka pa at magwala. Natatawang saad pa nga ni Lorna. Tinitigan pa ito ng matagal ni Kikay. Hindi nito alam kung ano ang kanyang magiging reaksyon. Imposible kasing si Jonas ang ama ng mga bata dahil alam na alam nga nitong ayaw magkaroon ng pamilya o mga anak ni Jonas. Walang balak magkapamilya kaya naman hindi magawang maniwala ni Kikay sa mga oras na yun. Nagpakilala naman ang mga bata kay Kikay bago nagpaalam. Napakamot na lamang si Kikay sa kanyang buhok dahil sa hindi inaasang pangyayari. Sa mga sumunod na araw sinundan nga ni Kikay ng patago si Lorna at ang kanyang mga anak. Naawa nga ito dahil sobrang hirap ng pinagdaanan ni Lorna. Sakitin ang kanyang nag-iisang babae na anak, kaya naman pabalik-balik ito sa ospital. Habang ang 3 mga anak pa nga nito, may iwan sa kapitbahay habang nasa trabaho na sa ospital si Lorna. Ano to? Mananahimik ka na lang ba? Sabi ni Jonas. Nang matapos nga ang flashback sa utak ni Kikay, napabuntong na si Kikay ng ilang beses at noong nakahugot niya ito ng malakas, sinabi niya na nga ang kanyang nakita sa probinsya. Nalaki naman ang mga mata ni Jonas at namuti ang kanyang buong muka na parang nagsitakbuhan ang kanyang dugo. Okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Kikay. Imposibleng nangyari to. Hindi to pwede. Ayoko ng mga anak. Ayoko ng pamilya. Pero alam mo, posibleng ikaw talaga ang ama ng bata. Nasa ospital yung bata, narinig ko nga. Nang magulang lang daw ang makakaligtas sa kanya. O kaya daw na magiging match ng bata. Kung anak mo talaga yun, hindi ka naman ba naawa? Inis na sigaw nga ni Kikay. Biglang nakaramdam ng kaba si Jonas. Iniisip nito, paano na lang kung siya nga talaga ang ama ng batang sinabi ni Kikay at siya lang ang makakaligtas dito. Kahit anong galit ni Jonas sa kanyang nakaraan,
Hindi ito rason para talikuran ng pangangailangan ng isang batang walang alam sa buhay. Ang walang kamangmang. At lalo na akong anak pa nga nito. Dahil walang kasiguraduhan na anak ka ni Jonas yun. Si Jonas na nga mismo nagpunta sa probinsya para makilalang mag-ina. Hindi lang muna sinabi ni Kikay ang totoo na hindi lang isa ang bata kundi 4 pa nga ang mga batang tinutukoy nito na kanyang kamukha dahil para kay Kikay ang nag-iisang babae sa quadruplets ang kinakailangan ng tulong ni Jonas. Kabado, ini sa sarili at takot ang nararamdaman ni Jonas sa mga oras na yun. Habang siya bumabiyahe papunta sa probinsya na sinabi ng kanyang kaibigan si Kikay. Sunod-sunod na tanungan nasa isipan ni Jonas at isa na nga roon na yang, paano kung hindi ko nga sila mabigyan ng pagmamahal? Magiging katulad ba ako ng magulang ko? Dahan-dahang naglalakad nga si Jonas sa loob ng ospital at hinahanap ang batang tinutukoy ni Kikay. Inalala nga nitong mga salita ni Kikay na malalaman niya kung sino ang kanyang tinutukoy sa isang tingin lamang sa bata. Kabadong iniikot na nga lamang ni Jonas ang kanyang mga mata sa mga iba't ibang pasyente hanggang sa may nakita nga siyang batang napatigil nga sa kanyang paglalakad. Hindi makagalaw si Jonas sa mga oras na yun. Isang tingin lang alam na nga niyang anak na niya talaga ang bata. Isang tingin lang parang buong kaluluwa na nga at buong dugo ni Jonas ay sinasabing anak niya, ang bata. Mas lalong hindi makagalaw si Jonas nang nakita nga niyang isang babaeng minsan lang pinasaya siya, ngunit sinaktan rin ito sa huli. Ang dati nilang katulong na si Lorna. Ang babaeng nagparamdam nga sa kanya ng kakaiba, ngunit biglang naglaho na parang bula at 4 na taon nga ang nakalipas. Samantalang si Lorna naman nakangiting nakatingin nga sa kanyang anak na babae. Nakangiti nga at masaya ang bata na nakatingin sa ina habang hinahantay niya itong makalapit sa kanyang higaan sa ospital. Anak, may dala-dala akong prutas. Wow, salamat po, Mama! Masayang-masayang sigaw nga ng batang babae at nagtatatalon pa nga. Dahil nasa probinsya si Lorna kasama ang kanyang mga anak, ay ang ospital kung saan pinapagamot ni Lorna ang kanyang anak na babae. Hindi katulad ng mga ospital sa mga syudad. Kaya naman ang mga bawat kwarto doon, maharanan nga lamang ng kurtina. Bakante ang isang gilid na kama sa tabi nga ni Lorna at ng kanyang anak. Doon ay nakatampay nga si Jonas habang iniisip kung ano ang kanyang gagawin. Dok, ano pong balita? Alam na po ba natin kung ano pong sakit talaga ng anak ko? Tama ang hinala ko, Lorna. Severe aplastic anemia. Ang sakit ng anak mo. Malungkot na sabi nga ng doktor. Ano pong klaseng sakit to? Madali namang pong magamot, diba? Katulad nga ng sinabi ko, ang sakit na to ay dahil sa pagkasira ng bone marrow, kung saan hindi na nakakagawa ng bagong dugo. Kaya ang epekto nito, laging napapagod, namamutla, madaling matamaan ng sakit, madaling magdugo at kahit sa madaling magkapasa. Seryosong sabi pa nga ng doktor. Iyong sinabi mo ba na huli ang tanging paraan para magamot ang anak ko? Oo, pwede natin siyang bigyan ng bagong dugo na nag-match sa kanya para maibsan ang kanyang sakit. Pero pansamantala lamang ito. Kailangan niya ng bone marrow transplant. Pwedeng umabot ng taon bago tayo magkaroon ng donor. Hindi pa sigurado yun kung magmamatch ito sa anak mo. Malungkot na sabi pa nga ng doktor. Mahina ang boses. Wala nang nagawa pa si Lorna, kundi ang umiyak. Iniisip niya itong humingi ng tulong kay Jonas, ngunit alam niya ang ugali nga ng dating niyang amo pagdating sa isang pamilya. Para sa kanya, kapag nalaman ni Jonas na may anak siya, ay hindi niya ito mapipigyan ng pagmamahal at wala nga itong magiging pakailan. Walang balak magkaroon ng anak si Jonas at ng pamilya, kaya paano siya matutulungan ng ganong klaseng tao? Isang taong malaki ang galit sa pagpapamilya. Parang tinatapakan niya ang puso ni Jonas nang naririnig niya ang usapan nila Lorna at
at ng doktor. Walang nahanap ng tiyempo si Jonas na makapag-usap kay Lorna sa ospital, kaya naman ang ginawa ng alamang nito ay ang maghintay niya sa tapat ng bahay ni Lorna. Napatigil si Lorna sa kanyang kinatatayuan at napasinghap ng malakas nang nakita niya si Jonas na nakatayo sa tapat ng kanilang bahay. Hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Walang maisip na ibang dahilan si Lorna maliban ng alaman sa kanilang mga anak kung bakit siya pupunta sa bahay niya. Lorna, kamusta ka na? Tanong nga bigla ni Jonas at napatigil nga't nagulat si Lorna. Anong ginagawa mo rito? Alam kong hindi ko na kailangan sagutin yan. Wala kang dapat puntahan rito. Marina mong sabi ni Lorna. Dali-daling naglakad papasok si Lorna sa kanyang bahay. Nalagpasan nga niya si Jonas na hindi pa rin gumagalaw sa kanyang kinatatayuan. Natigilan na nga lamang si Lorna nang marinig niya ang sinabi ni Jonas. Gusto kong makilala ang anak natin. Para saan pa? Hindi ba wala kang balak na magkaanak o magpamilya? Wala talaga. Pero andyan na. Hindi ko man alam ang pagmamahal at ang pagpapamilya. Pero anak ko siya, Lorna. Kailangan ako ng anak natin, lalo-lalo na ngayon na may sakit siya. Ano ba nga akala mo sa akin? Hindi naman ganun kabato ang puso ko. Napakagat na lamang ng labi si Lorna. Nakita naman ito ang sinseridad ni Jonas sa kanyang mga mata. Walang bakas, napanluloko anuman ang mga emosyon na nakikita nga ni Lorna sa mga mata ni Jonas. Hindi alam ni Lorna kung bakit, pero bigla na lamang itong umiyak. Pakiramdam niya, lahat ng pagod at paghihirap niya natapos na. Pakiramdam ni Lorna ay napakagaan na nga ng lahat nang narinig niya ang mga sinasabi ni Jonas. Automatikong gumalaw naman ang katawan ni Jonas at niyakap ang ina ng kanyang anak. Wala man itong balak ng pamilya, pero ngayon na binigyan nga siya ng Diyos ng sarili niyang pamilya, iniisip ni Jonas na alagaan nga nito. Hindi man ito sigurado kung mabibigyan niya ng pagmamahal ang kanyang pamilya, pero sisiguraduhin naman niya hindi siya magiging katulad ng kanyang magulang. Natigilan na nga lamang ang pagyayakapan ng dalawa nang bigla may tumawag kay Lorna ng mga bata. Mama! 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 Sunod-sunod nga na sigaw ng mga bata. Nang laki naman ang mga mata ni Jonas nang nakatingin sa mga batang tumatakbo palapit kay Lorna. Hindi na kailangan magtanong ni Jonas dahil alam na nga niya na mga bata sa kanyang harapan ay ang kanyang mga anak. Kitang-kita rin naman sa itsura. Apat? Oo, Jonas. Ang mga anak natin, 4. Quadruplets sila. Hindi nakapagsalita si Jonas kundi natumba na nga lamang ito sa sobrang pagkagulat niya sa kanyang nalaman. Bago ito mawala ng malay, iniisip niya na papatayin nga ang kanyang kaibigan na si Kikay na hindi sinabi niya kung ilan ang kanyang mga anak at hinayaan pang ang magulat siya. Pagkagising niya ni Jonas, agad nga nitong naalala ang pagkakaroon niya ng mga anak. Napahiya na nga lamang sa gulat si Jonas nang may makita nga siyang 3 bata na nakatayo nga sa kanyang gilid at pinapanood ang mga to, punong-puno ng kuryosidad sa kanilang mga mata. Bakit? Medyo nalamig pa nga na saad niya. Sino ka po? Ikaw po ba ang papa namin? Bakit iyak si mama? Ayaw mo siya? Inaway mo po siya, no? Sunod-sunod na pagtatanungan ng mga batang lalaki kay Jonas. Napalunok naman sa kaba si Jonas. Pero inisip nito na kailangan niyang hindi pa halata ang kanyang takot dahil tatay na siya. Wala bang nasabi ang mama niyo? Asan siya? Asan si Lorna? Sinabi ng mga bata na nasa ganong oras ay nagpupunta nga ang kanilang ina sa ospital dahil walang bantay ang kanilang kakambal. Nagpakilala naman isa-isang mga bata kay Jonas. Jean, Jack, JM at si Jill ang nasa ospital. Diretsong pagpapakilala ng mga kambal. Ako naman si Jonas, ang papa niyo. Medyo po talital pa nga na saad nito. Talaga po ba? Sure na po ba ikaw si Papa? Papa namin ikaw? Tumungo
Lumutong naman si Jonas. Tumalikod naman ang mga bata at nagbulungan. Sinabi naman ni Lorna sa mga bata kung sino si Jonas at lalong-lalo na nang napagsabihan silang huwag pagtripan ng kanilang ama. Napakapuno kasi ng mga anak nila Lorna at Jonas na lalaki na minsan mahirap paniwalaan na sila ay 4 na taong gulang lamang na magsisimula pa lang sa daycare. Nang nawala nga ang panghihina nga ng katawan ni Jonas, tumayo na nga ito sa kanya. Pinaghihigaan, pinigyan naman ng sulat nga si Jonas ng kanyang mga anak na iniwan nga ni Lorna bago ito umalis. Napahinga na nga lamang ito ng malalim nang nabasa nga ang sulat ni Lorna. Nakasulat doon na bukas nga siya. Nang umaga babalik at siya na nga munang bahala sa mga bata. Napatingin naman ito sa mga bata na walang ginawa, kundi titigan lamang din siya. Kumain na ba kayo? Umiling-iling ang mga bata ng sabay-sabay. Ako rin medyo nagugutom na rin ako, umorder na lang kaya tayo. Order? Ano ang order? Curious na tanong pa nga ng isang bata. Napangiti naman si Jonas. Tinawag niya ang mga bata para ipakita ang kanyang tinutukoy na order, ngunit binuksan niya ang app kung saan lagi nga siya umorder ng pagkain. Bumuwag dahil walang signal. Napabuntong hininga na nga lamang mga mata at sinabing maglaro na nga lamang sila sa kanilang kwarto. Nainis naman si Jonas at hindi ito sanay na napapahiya ito. Matapang na tumayo si Jonas at tinignan ang loob ng ref. Mabuti nilang marunong magluto si Jonas, kaya naman nagawa niyang ipagluto ang mga bata. Nagtatalawang isip naman ang mga bata na kainin ang niluto ng kanilang ama. Tinasa naman ito ng kilay ni Jonas, hindi nito akalain na hindi pagkakatiwalaan ng sarili ng mga anak ang pagkain na kanyang niluto. Kumain na kayo, malinis naman yun huwag kayong mag-alala. Nakaising saad na nga lamang ni Jonas. Nagtingin na ang 3 magkakapatid. Pero dahil hindi na nga nila mapigilan ng gutom, kumain na nga rin sila. Hindi alam ni Jonas kung ano ang kanyang nararamdaman. Sa mga oras na kasama niya ang kanyang mga anak, na kumakain niya, ngunit pakiramdam naman ito, walang halong bigat ang kanyang puso sa mga oras na yun. Buong hapon walang ginawa ang 3 magkakambal, kundi pahirapan ng kanilang ama. Ano-anong mga kalokohan ang kanilang ginawa kay Jonas. Hindi naman nagalit si Jonas, kundi hinayaan ang lamang niya at iniisip na ganun pala kahirap ang mag-alaga ng mga anak. Nabibilib tuloy siya kay Lorna na nakayanan nga nitong magpalaki ng 4 na bata na sabay-sabay. Pagdating naman sa gabi, nagulat nga si Jonas nang hawak-hawak nga ng mga batang kanilang unan. Halata rin dito, hinihintay nga nila si Jonas na matapos sa banyo. Bakit? May problema ba? Mga anak? Hindi po kami makatulog. Maingay po kasi sa kwarto Lagi din po namin katabi si mama matulog. Isa-isang sabi nga ng mga bata, ngunit sa totoo lang, gusto nilang makatabi ang kanilang ama na matagal na nga nilang hinahangad. Napangiti naman si Jonas. Hindi ito sanay na may katabi nga siyang natutulog. Kaya naman sa kanyang isip-isipan, alam niya nang hindi ito makakatulog ng maayos. Nagkunwaring natutulog si Jonas, bumangon naman ang 3 at nag-uusap noong inakala nga nilang tulog na ang kanilang ama. Siya kayo talaga ang papa natin? Siya ang papa natin, sabi ni mama hindi naman magsisinungaling si mama. Paano yan? Iiwan na kaya tayo ulit? Baka naman pinapaasa lang tayo ni. Natahimik ang 3. Ngunit mabuti na nga lamang sinabi nga ng isa sa mga kambal na hindi sila iiwan ng kanilang ama. Dahil kahit anong pahirap na ang kanilang ginawa, ay hindi niya ito umalis o galit. Doon, inisip na nga lamang ng mga bata na mahal nga sila ng kanilang ama. Kahit na hindi pa rin nila maintindihan kung bakit wala ito sa kanilang paglaki. Parang sinasaksak nga ng paulit-ulit ang puso ni Jonas. Hindi man ito alam kung bakit hindi sinabi sa kanya ni Lorna at tumalis na nga lamang, ngunit malakas ang kanyang pakiramdam na siya ang may mali. Pag-uwi ni Lorna
na ng hapon, napangiti ito nang nakitang magkakatabi niyang mag-aama na natutulog. Dahan-dahang naglakad nga papasok sa kwarto si Lorna. Ngunit napahiyaw ito nang biglang may pumigil sa kanyang pintuan sa pagsara. Nagulat ito nang nakita nga ang galit na mukha ni Jonas. "Ano bang problema mo dyan, sir? Gusto mong manilip? Kapal mo ah. Gusto lang kitang kausapin. Bakit mo iniwan ng ganun-ganun lang mga bata? Andito ka naman diba?" Sada man ni Lorna. "Buti na lang may alam akong lutuin. Buti sana kung may food delivery dito, wala pala." Inikutan na nga lamang ni Lorna ng mga mata si Jonas. "Dahil sa ginawa ko, napalapit ka kaagad sa mga bata. Dapat na magpasalamat ka sa akin eh." Tumungutong si Jonas. "Oo na." "Oh, bakit nagre-reklamo ka pa? Hindi ba dapat magpasalamat ka?" "Thank you na." Pinalis na nga ni Lorna ang paa ni Jonas na humaharang nga sa kanyang pintuan at patuloy na isinara. Napakunot na unang lamang itong si Jonas nang bigla nang na-realize na nabaliktad ni Lorna ang usapan. Dapat siya ang galit at dapat magpaliwanag si Lorna, pero sa huli, siya pa talaga itong nagmukhang mali at nagpasalamat pa talaga kay Lorna. Pinalagpas na nga lamang ito ni Jonas. Kamot ulong bumalik kung saan sila nakatulog ng mga bata. Napangiti ito habang tinitignan ng mga bata at naramdaman ng kakaibang pagmamahal sa mga batang kanyang nakilala lamang. Hinaplos ito isa-isa ni Jonas. Napatayo naman kaagad si Jonas nang makita nga si Lorna na lumabas ng kanyang kwarto at nakapalit na ng damit. "Hindi ba galing ka sa ospital? Bakit hindi ka muna matulog? Kamusta si Jill?" Napangiti naman si Lorna sa pag-aalala ni Jonas. Pinakita nga ni Lorna ang kalagayan ng isa pa sa mga kambal na nasa ospital. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nalaman na nga ni Jonas ang buong kwento sa sakit ng kanilang anak. Hindi naman nagdalawang isip si Jonas na sabihin sa kanya na handa nga siyang magbigay ng dugo o kahit naman sa kanyang anak. Parang hinahaplos ang puso ni Lorna at may bumubulong sa kanyang tanggapin ang sinasabi ni Jonas. Dahil para naman sa kanyang anak, ay agad na umuo nga si Lorna sa kagustuhan ni Jonas na ipatest kung siya ay match kay Jill. Natuwa naman si Lorna at Jonas nang nalaman nila sa doktor na nag-match si Jonas at Jill at pwede nga itong mag-donate ng bone marrow sa kanyang anak na si Jill. Napaikot ang mga mata ni Jonas sa paligid ng ospital. Hindi sa minamaliit niya ang kakayahan ng mga doktor sa probinsya, pero masyadong hindi safe sa isang bata ang ganong klaseng ospital. Lalong-lalo na at kagagaling nga sa surgery. Siksikan na nga rin kasi ang mga pasyente sa maliit na ospital, kaya mas lalong nag-alala si Jonas kung makakabuti ba ito sa kanyang anak. Para mas lalong secured ang kalagayan ng kanyang anak. Kaya naman pag-uwi nila Jonas at Lorna, agad din kinausap si Lorna. "Sumama na kayo sa akin sa syudad, Lorna. Seryosong saad nga nito. Pero gusto ko rin makasama ang mga anak ko, Lorna. Doon magkakaroon ng mga doktor si Jill na mas matutulungan siya dahil kumpleto ang mga facilities doon. Alam kong magaling din naman ang mga doktor dito. Pero masyadong maraming pasyente. At kakaunti lang ang nurses. Doon sa city, kung saan may mga pribadong ospital, matututukan ng maayos si Jill. Tanungin na muna natin ang mga bata kung ano ang desisyon nila," sabi ni Lorna. Napatawa lang lamang si Jonas habang nakangiti. Hinayaan nga nitong kausapin ni Lorna ang mga bata at binigyan rin nito ng araw si Lorna para magdesisyon. Nagpakilala na nga rin si Jonas sa kanilang anak na babaeng nasa ospital na si Jill. Sobrang tuwa nga ni Jill na nagkaroon nga siya ng ama. Mas natutuwa ito sa tuwing magkakasama sila ni Lorna sa ospital. Hindi na ito naiinggit sa ibang mga pasyente sa ospital dahil meron na nga rin itong buong pamilya. Pumayag din naman lahat ng mga bata
sa pagsama sa kanilang ama. Tanging gusto lamang ng mga ito ay kasama ang parehas nilang magulang na si Lorna at Jonas. Natuwa naman itong si Jonas kaya nangako sa mga bata na hindi na nga sila muli magkakalayo. May mga upahan ba na mura sa tabi ng bahay mo, Jonas? Para naman lagi kong nadadalaw ang mga bata sa paglipat natin sa syudad. Ha? Anong pinagsasabi mo? Hindi mo ba narinig na gusto ng mga bata na buo tayong magkakasama? Sabi ni Jonas. Ibig mong sabihin? Oo, Lorna. Sasama ka sa bahay, syempre. Doon tayo titira. At magpapakasal rin tayo. Nagulat nga si Lorna. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at hindi alam kung ano ang sasabihin kay Jonas. Teka, nahihibang ka na ba? Hindi. Nangako ko sa mga bata na hindi na tayo magkakalayo pa. Isa tayong pamilya. And that's final. Ayoko nga magkaroon ng kasalan na walang pagmamahal. Saad naman ni Lorna. Yan ang akala mo. Sagot ni Jonas na hindi naman niya maintindihan. Anong gusto mong ipalabas, ha? Nagkakamabutihan tayo. Akala ko mapagkakatiwalaan ka dahil iba ka sa mga babaeng nakalala ko. Pero isa ka din pala sa magbibigay ng sakit sa akin. Bigla mo akong iniwan sa ere, akala ko nun. Nagsama tayo ng gabi, parehas tayo ng nadarama. Pero kinabukasan na wala ka na parang isang bula. Saad naman ni Jonas. Hindi nagawang magsalita si Lorna. Hindi nito alam na ganun na lang pala ang mga naisip ni Jonas sa kanya. Oo, tama ang sinabi ni Jonas. Nagkakamabutihan sila kahit na isa lamang siyang katulong nito at siya ay ang kanyang boss. Noong una ay naging malapit sila bilang maid at boss hanggang sa nahulog sila sa isa't isa. May nangyari sa kanila matapos nilang magaminan. Ngunit kinabukasan ay umalis si Lorna nang walang pasabi kay Jonas. Hindi alam ni Lorna kung sasabihin niya ba ang kanyang rason. Ngunit sa mga oras na yon parang mas maganda na lang na manahimik siya. Kung akala mo pakakawalan kita ulit, nagkakamali ka. Hindi ko palalakihin ang mga anak ko sa hindi buong pamilya. At lalong-lalo nang hindi ko hahayaan na tatakbuhan mo muli ako. Nanlaki mga mata ni Lorna. Sa gulat at pilit na napangiti kay Jonas. Kung ganun wala na akong choice, kundi sumama sa iyo sa mansyon mo. Natuwa naman si Jonas ngunit hindi niya pinakita kay Lorna ang kanyang kasiyahan. Pero hindi niya alam ay napansin iyon ni Lorna. Sa pagmingning pa lang, ng mga mata ni Jonas ay alam na niyang natuwa si Jonas sa naging desisyon ni Lorna. Punong-puno ng kaba si Lorna. Alam naman niyang mahal pa rin nito si Jonas at alam niyang hindi siya tratratuhin ng mali. Ngunit sa isang bagay lang ito, nalulungkot. Nalulungkot ito at kinakabahan na baka maulit muli ang dati. Ang rason kung bakit niya napagdesisyonan na umalis na lang kaysa ipagpatuloy kung ano ang mayroon sa kanila ni Jonas sa nakaraan. Wow, ang laki ng bahay dito! Ang ganda ng mga ilaw, daming kotse, mama! Isa-isang sigaw ng mga lalaking bata. Samantalang si Jill naman ng kaisa-isang babae sa mga kambal ay buhat-buhat ni Jonas. Napangiti naman si Jonas nang nagustuhan na agad ng mga bata ang bagong lugar kung saan sila titira. Mas lalong na-excite ang mga bata dahil malaki ang bahay na kanilang pagtitirhan. Pinaayos naman ni Jonas ang mga kwarto ng mga bata. Ngunit ang gusto ng mga kambal ay sa iisang kwarto sila. Ayaw kasing malayo ng mga ito sa isa't isa. Naging masaya naman ang pagsasama nila Jonas at Lorna kasama ang mga bata. Agad namang nagpa-schedule si Jonas sa isang doktor para sa operasyon ni Jill. Lorna, bakit nakabuhok pang lalaki si Jill? Pati ang mga damit niya parang sa mga kapatid ng lalaki ah. Nagtatakang tanong nga ni Jonas. Napailing na nga lamang si Lorna. Ayaw niya kasing siya lang ang naiiba sa kanilang apat. Kaya yan ang ginagaya ang mga kuya niya. Mabuti na lang at hindi pinilit ni Jonas ang mga suot pang babae kay Jill
at hinayaan ang mga batang mamili ng kanilang mga damit noong pinansyal niya ito sa isang mall. Masayang pinagmamasdan ni Jonas ang kanyang mga anak na masayang naglalaro habang si Lorna naman ay kababalik lang galing sa kusina. Nag-prepare kasi ito ng mga inumin ng mga bata at pati na rin si Jonas. Napangiti nga itong si Jonas dahil hindi pa rin nakakalimutan ni Lorna ang gustong timpla ni Jonas. Hindi mo na kailangan gawin to. May mga katulong naman tayo. Iba pa rin kapag akong maninilbihan. Ganun ba? Napatawa lang lamang si Jonas at namangha kay Lorna. Nagbiruan na lang ang dalawa. Tinawagan din naman ni Lorna ang kanyang mga anak para magpahinga sa paglalaro at magmerienda muna. Habang nagmemerienda ang mga bata, ay nagulat na lang sina Lorna at Jonas sa tanong ng kanilang mga anak. Mama, Papa, bakit di kayo sama sa isang kwarto? Ayaw mo ba kay Mama, Papa? Ikaw, Mama, ayaw mo po ba kay Papa? Nag-aaway po ba kayo? Isa-isang tanong ng mga bata nang itinanong ng busong kambal na si Jill ang pag-aaway ng kanilang magulang ay agad na nalungkot ang mga bata. Iniisip nila kaagad na kapag nag-aaway sila Jonas at Lorna ay maghihiwalay muli silang lahat na pamilya. Nagkatingin na naman sina Lorna at Jonas na pabuntong hininga na lang si Lorna at lumapit sa mga anak. Hindi kami nag-aaway ni Papa niyang mga anak. Hindi lang kasi kami sanay ni Papa mo na magkatabi kaya nag-iisang kwarto kami. Tama ang mama niyo, pero huwag kayong mag-alala. Hindi na ulit tayo maghihiwalay, kahit na umaway pa. Napangiti naman ng maluwag ang mga bata, baka sa kanilang mamukha ang kasiyahan. Ibig sabihin po ba sa isang kwarto na lang po kayo matutulog mamaya? Kasi di po kayo nag-aaway? Dahil bati po kayo? Napakamot na lang ng ulo si Jonas at pilit na itinatago ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa mga bata, lalong-lalo na kay Lorna. Namula din naman si Lorna dahil noong inisip niyang magtatabi sila sa kama ni Jonas, ay agad niyang naalala ang gabing pagsasama nila ni Jonas. Bumilis ang tibok ng dalawa nang hindi nila magawang magsalita. Nagtaka naman ang mga bata, ngunit sa huli ay nagkibit balikat na lang ang mga ito dahil alam nilang hindi magkaaway ang kanilang magulang. Nang umalis ang mga bata para bumalik sa paglalaro, ay sinubukan ni Jonas idaan ang tensyon sa kanilang dalawa sa biro. Paano ba yan? Kailangan na nating magsama sa isang kwarto. Nagulat naman si Jonas nang biglang nilingon ito ni Lorna na masama ang tingin sa kanya. Kinabahan naman itong si Jonas at inakala na baka may sinabi siya mali kay Lorna pero magalit ito sa kanya. Gustong-gusto mo to, no? Ano? Hindi ah. Pagtanggi naman ni Jonas. Huwag mong sabihin na binabalak mo ulit ako. Napakunot noong ang lalaki. Excuse me. Baka nakakalimutan mo ikaw nagbalak sa akin noon. Nag-walk out na lang si Lorna at napaawang naman ng bibig si Jonas. Hindi ito makapaniwala sa mga sinabi ni Lorna sa kanya. Pumunta na lang din ito sa kanyang kwarto at naligo. Paglabas niya sa banyo ay tahimik itong namimili ng kanyang mga kasuotan. Nakita nito ang picture niya noong bata kasama ang kanyang magulang at natuwa na lang sa kanyang sarili. Hindi kasi inakala ni Jonas na nagbago agad ang lahat ng pananaw niya tungkol sa pamilya noong nakilala niya ang kanyang mga anak at ngayon ay binabalak niya pang pakasalan ang babaeng minsan nang nagpaasa sa kanya. Mas naging malinaw ang lahat sa kanya nang naalala niya muli ang kanyang mga naranasan sa kanyang mga magulang at kung ano ang buhay na meron sa kanilang pamilya. Naging malinaw kay Jonas na ngayon na may pamilya na siya, gagawin niya ang lahat para hindi maranasan ng kanyang mga anak ang kanyang naranasan at higit sa lahat ay na-realize niya kung gaano kahalaga si Lorna sa kanya. Kahit minsan nang sinaktan ni Lorna si Jonas ay para sa kanya siya pa rin ang gusto nito makasama kung ngayon
na may pamilya na siya. Wala nang balak pakawalan pa ni Jonas si Lorna para sa mga anak niya at dahil na rin sa pagsisisi na hindi niya hinanap kaagad si Lorna nang nawala ito. Oh Meiji, saad nga ni Lorna. Bakit? Hindi na lang ikaw ang may-ari ng kwarto na to kaya pwede ba? Huwag kang lalabas ng banyo nang hindi nakatwalya lang. Kung makareact ka, akala mo hindi nakita lahat ng meron ako ha? Pangasar pa nga ni Jonas. Napatigil sa pananalita si Lorna nang na-realize niya kung ano ang lumabas sa kanyang bibig. Napangisi naman si Jonas. Kahit na noon ang sinabi ni Lorna, ay hindi pa rin maiwasan ni Jonas na matuwa sa sinabi ni Lorna na nagkagusto ito sa kanya. Nainis naman si Lorna sa pagngisi ni Jonas at mas naiinis ito sa kanyang sarili dahil hindi nito mapigilan ng maglaway sa abs ni Jonas. Ano ba, Lorna? Ngayon ko lang ba nakita ang katawan ng lalaki? Sigaw pa nga ni Lorna sa kanyang isipan. Kunwari ka pa. Nung gabi nga yun walang tigil kang napapahawak sa abs ko. Namula ang buong mukha ni Lorna at hahampasin sana si Jonas nang bigla itong umiwas. Dahil sa sobrang inis at kahihiyan ay hindi ito tinigilan ni Lorna at hinabol rin ito. Hindi naman napansin ni Jonas ang isa sa mga gamit na nakalagay sa sahig kaya naman na outbalance ito at ganun din si Lorna na humahabol sa kanya. Natumba si Jonas sa sahig at naalis ang kanyang tuwalya habang si Lorna naman ay napaupo sa ibabaw ni Jonas. Nanlaki ang mga mata ni Jonas at napalunok. Hindi nito napigilan na mag-react ang kanyang junior. Napangiwi naman sa sakit si Lorna nang matama ang kanyang siko sa gilid ng kama. Dahil sa kanyang paggagalaw ay mas lalong nanigas ang armas sa baba ni Jonas at napakagat ito sa kanyang labi. Nagtaka naman si Lorna sa kakaibang pagsasalita ni Jonas. Nang tinignan niya si Jonas ay nakita niya itong nakakagat labi na parang may pinipigilan na lumabas sa kanyang bibig at namumula ang buong muka. Napakurap-kurap na lang si Lorna nang may naramdaman siyang matigas sa kanyang perlas. Dahan-dahan na tinignan ni Lorna ang ibaba niyang parte at nanlaki ang mga mata nang nakita kung saan siya nakapatong. Agad-agad na tumayo si Lorna at napahiyaw nang nakita ang nakatayong armas ni Jonas. Dali-dali namang tumayo si Jonas at pinulot ang kanyang tuwalya bago pumunta sa banyo. Muling naligo si Jonas, ngunit sa pangalawang pagligo niya ay tumagal ito sa pagligo. Malamig na nga ang kanyang pinanligo, nahirapan pa siyang pakalmahin ang kanyang sarili. Paglabas ni Jonas ay nakita niyang nakaayos na si Lorna at handa ng matulog. Nang nagtama ang kanilang mata ay agad na umiwas ng tingin si Lorna at ganun din naman si Jonas. Tahimik na humiga sa gilid ng kama si Jonas at nakatalikod kay Lorna. Ganun din naman ang posisyon ni Lorna at parehas na nakatitig lamang sa pader. Gusto nilang makipag-usap sa isa't isa, ngunit dahil sa nangyari kanina ay hindi nila magawang makipag-usap ng maayos. Malamig ba ang aircon? Gusto mo babaan ko? Tanong nga ni Jonas. Ayos lang. Kung gusto mo ganyan, okay lang din sa akin. Kamusta nga pa ng pakiramdam mo? Napakalma mo ba? Tanong nga ni Lorna. Bigla naman napaupo si Jonas sa sinabi nga ni Lorna. Bakit mo naman kailangan banggitin? Ang awkward na nga Paghihirap nga ni Jonas. Anong magagawa ko? Yun ang lumabas sa bibig ko Kumalma ka nga, Lorna. Sorry na, okay? Bakit? Hindi pa ba kumakalma? Pagbibiro pa nga ng babae. Hindi na lang nagsalita si Jonas at muling humiga. Nagkibit balikat na lang si Lorna at humiga na rin sa kanyang pwesto. Ilang minuto ang nakalipas ay nakatulog naman itong si Lorna habang si Jonas naman ay gising na gising pa rin. Kahit anong gawin nito ay hindi siya nakatulog. Nako-conscious ito, nakatabi niya si Lorna at dahil na rin di niya muling mapakalma ang kanyang armas na naninigas. Kunot noong humarap si Jonas sa lamisahan
habang kumakain ang kanyang mag-iina. Pati tuloy itong si Lorna ay nainis dahil ganun na lang ang itsura niyang hinaharap ang bata sa kainan. Hinila ni Lorna si Jonas papasok sa kanilang kwarto at siniguradong nasa malayo ang kanilang mga anak para kausapin. Bakit ba nakasimangot ka sa harap ng mga bata? Hindi mo ba napansin na ang isa sa kanila ay tingin ng tingin sa'yo at gusto kong kausapin? Pero dahil ganyan ang mukha mo, hindi nila magawa. Hindi nagsalita si Jonas, kundi tinuro ang kanyang armas. Napabilog na lang ang mga bibig ni Lorna nang na-realize niya kung bakit naiinis si Jonas dahil hindi niya magawang mapakalma ang kanyang armas. Napataas kilay naman si Lorna at napatingin kay Jonas, nagkakamot ng kanyang ulo sa sobrang inis. Napabuntong hininga na lang si Lorna at napatingin sa mga labi ni Jonas. Mukhang hindi lang si Jonas ang nagiinit, kundi pati siya ay nagiinit na rin. Napakagatlabi si Lorna at nang napagdesisyonan niyang magpakatotoo na siya sa kanyang nararamdaman, ay agad niyang nilock ang pintuan ng kanilang kwarto at lumuhod sa harapan ni Jonas. Nanlaki ang mga mata ni Jonas at pilit na pinigilan si Lorna nang biglang hinawakan ni Lorna. Mahimbing na nakatulog si Jonas matapos ng kanilang pagtatalik ni Lorna. Muling naalala ni Lorna ang araw na nakita niyang may kasamang ibang babae, si Jonas, at isinakay pa ito sa kanyang sasakyan. Napakagat ng labi si Lorna habang pinagmamasdan si Jonas na natutulog. Napapaisip ito kung tama ba ang naging desisyon na bumigay muli sa kanyang nararamdaman, ngunit sa kaloob-looban ni Lorna ay umaasa itong hindi na iyon mauulit pa. Kanina pa kita hinahanapan, dito ka lang pala. Sad nga ni Jonas. Nagutom kasi yung mga bata kaya pinaghanda ko na ng mga merienda. Yumakap naman si Jonas kay Lorna mula sa kanyang likod. Naghuhugas kasi ito ng mga plato na ginamit ng mga bata sa kanilang pagmerienda. Nasabi naman ni Jonas na nakaset na ang surgery ni Jonas at ng kanilang anak na si Jill. Mabilis na tinapos ni Lorna ang kanyang gawain bago humarap kay Jonas. Punong-puno ito ng pag-aalala sa kanyang mag-ama. Lumabas naman ang buong pamilya bago nila naisipan pumunta sa hospital para sa operasyon ni Jonas at ni Jill. Buhat-buhat ni Jonas si Jill habang sila ay namamasyal. Mabuti na lang at hindi gaano makulit ang mga bata sa araw na iyon, kaya hindi nahirapan sina Jonas at Lorna. Sobrang saya ko po, Mama. Ngayon lang po ako napasyal ng ganito. Nakangiting sigaw nga ni Jill. Pagkatapos ng surgery ko, hindi po ba lagi na natin gagawin to? Dagdag pa nga nito. Tumango naman si Lorna at sinabi ni Jonas na lagi nilang gagawin ito kapag tuluyan ng lumakas ang katawan ni Jill. Nangako naman si Jill na magpapalakas siya at hindi hahayaang matalo sa araw ng kanyang surgery. Si Lorna na punong-puno ng takot ay hindi napigilang maluha at hinalikan sa pisngi ang anak. Napangiti naman si Jonas kay Lorna at ganun din si Lorna kay Jonas. Pagka-uwi ng lahat ay agad na nakatulog ang mga bata dahil sa pagod. Nakayakap naman si Jonas kay Lorna habang nakahiga ang dalawa. Ang tahimik mo ata. Anong iniisip mo? Kanina lang tanong nga ni Jonas. Natatakot lang ako para sa inyong dalawa. Masuyong sa adama ni Lorna. Walang mangyayaring masama sa amin. Gagaling din kaming kaagad at hindi na kailangan pumunta ni Jill sa ospital matapos ang lahat ng to. Sagot nga ni Jonas. Pero paano kung hindi natapos ni Lorna ang kanyang sasabihin nang biglang hinalikan nga ito ni Jonas sa kanyang labi. Magtiwala ka sa amin ng anak mo. Kailangan mo rin magpakalakas para hindi makaramdam ng takot ang iba pa nating mga anak. Ipangako mo sa akin, Jonas, na hindi ka susuko, ha? Huwag kang mag-alala. Magiging maayos ang operasyon namin ng anak nating si Jill. Kinabukasan ay pumunta na sina Lorna at Jonas sa hospital kasama ang kanilang anak na si Jill.
Mayroong suot-suot na bracelet si Jill na ginawa ng kanyang mga kakambal at mula sa kanyang magulang. Pati si Jonas ay may suot-suot na 5 bracelet na galing sa kanyang mag-iina. Napalitan na rin ang mga suot nila Jonas at Jill habang inaantay ang oras ng kanilang surgery. Hawak-hawak naman ni Lorna ang kamay ng kanyang anak at kamay ni Jonas habang nakapikit na nagdarasal. Niyakap muna ni Lorna ang kanyang mag-ama at nagdasal. Patuloy na nagdarasal si Lorna habang naisasagawa ang operasyon. Ilang oras ang nakalipas ay may lumabas na doktor sa operating room at sinabing successful ang operasyon. Kailangan na lang na obserbahan ng mga doktor ang mga sugat nila Jill at Jonas upang masigurado na hindi ito magi-infection. Naghanda naman ng mga prutas si Lorna sa kwarto ng dalawa habang inaantay silang gumising. Lorna? Napasingap nga si Lorna at agad nga na tumakbo palapit kay Jonas. Kamusta si Jill? Hindi pa nagising, sabi ng doktor, wala nang problema. Kailangan na lang bantayan ng mga sugat ninyo dahil pwedeng mag-infection to. Salamat sa Diyos. Ang sakit niyo, wala na bang problema? Tanong nga ni Jonas. Wala pang sinasabi ang doktor eh. Kausapin natin mamaya kapag nadalaw dito. Nanghihinang napangiti si Jonas. Agad namang sinubuan ni Lorna ng mga prutas si Jonas upang kahit papaano ay magkaroon ito ng lakas sa kanyang katawan. Ilang araw ang lumipas ay tuluyan ng nakauwi sa bahay sina Jonas at Jill. Masaya naman itong sinalubong ng 3 kambal. Habang si Lorna ay inaasikaso, si Jill pilit namang inaasikaso ng 3 kambal na lalaki ang kanilang ama na si Jonas. Papa, tubig ka! Pilit na abot nga ng tubig ni Jim. Mamaya na lang anak, kakainom ko lang kasi ng binigay mo eh. Halika dito Papa, punas ko ulo mo. Seryosong sabi naman ni Jack. Okay lang anak, hindi naman ako nilalagnat, kailangan ko lang ng pahinga. Inabot naman ni Jack ang prutas sa kanyang ama. Kakapakain lang sa akin ng mama niyo anak. Napanguso naman ang 3. Wala silang maitulong sa kanilang ama, nakaka-opera lamang. Iniisip kasi ng mga ito na dahil nakafocus si Lorna kay Jill ay hindi niya na magawang asikasuhin si Jonas. Hindi na lang nila alam na bago asikasuhin ni Lorna si Jill ay naasikaso niya na si Jonas. Inuuna na kasi ni Lorna si Jonas dahil mas mahirap asikasuhin ang bata nilang anak kaysa kay Jonas na matanda na. Napangiti naman si Jonas at hinaplos ang ulo ng mga bata isa-isa. Okay lang ako mga anak, huwag kang mag-alala, okay? Hindi pa rin nawala ang lungkot sa mga mukha ng mga bata, kaya naman ang ginawa na lang ni Jonas ay pinakuha niya ito ng mga fairy tale books para basahin para sa kanya. Dahil panay litrato lang, ang mga libro ay nagkaroon ng sariling pagkwekwento ang mga bata gamit ang kanilang pagkakaintindi sa mga litrato. Naaliw naman si Jonas, kakaiba ang imahinasyon ng kanyang mga anak at naiangan niyo ito dahil kahit kambal sila ay malaki ang pagkakaiba ng kanilang pag-iisip. Nang tuluyan ng gumaling si Jonas, ay agad itong bumawi sa kanyang pamilya. Parati nitong inaasikaso ang mga bata at lalong-lalo na si Lorna. Nakita kasi nito ang pagod kay Lorna. Kahit laging nakangiti si Lorna, ay walang sawa itong ngumiti at asikasuhin silang mag-aama. Mabilis na ring nakarecover si Jill. Natutuwa nga itong si Lorna dahil nakikita niya na ang kanyang anak na nakikipaglaro sa mga kapatid nito at nakikihabulan, hindi katulad ng dati na halos sa ospital na manirahan. Mama, alam mo ba natalo ko po sila kuya kanina sa habol-habulan? Masayang kwento pa nga ni Jill sa kanyang ina. Napangisi naman ang mga kakambal ni Jill na 3, parang hinahaplos ang puso ni Lorna dahil sa kabaitan ng mga kanyang anak. Masyadong athletic ang mga bata kaya imposibleng matatalo ni Jill ang mga ito kaya hula ni Lorna
ay nagkusang matalo ang mga ito para sa kanilang nag-iisang kapatid na babae. Ikaw, Jonas, wala na bang masakit sa'yo? Ano ka ba naman, Lorna? Ako pa nga itong naunang umayos ang kalagayan eh. Masama manigurado? Ikaw talaga. Umiling-iling na lang si Lorna sa kalukuhan ng kanyang kasintahan. Naging maayos naman ang relasyon nila Lorna at Jonas, ngunit hindi pa rin nila pinag-uusapan ang nakaraan. Hindi pa rin alam ni Jonas kung bakit siya iniwan ng basta-basta ni Lorna at hindi rin alam ni Lorna kung ano nga ba ang karelasyon niya sa babaeng nakita niyang kasama niya at hinalikan pa ito. Pero kahit na ganun ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Noong tuluyan na ring bumalik ang lakas ni Jill, ay bumalik na sa pagtatrabaho si Jonas araw-araw. Ilang buwan ang nakalipas, ay nagsimula na ring pumasok sa eskwela ang 4 na taong gulang na quadruplets na magtataong 5. Nahuli kasi silang pumasok sa eskwela dahil sa nagkasakit si Jill. Excited na excited si Jonas at Lorna lalong-lalo na ang mga bata na pumasok sa eskwela. Sa pagpasok sa eskwela ng mga bata, ay lagi na lang naiiwan mag-isa si Lorna sa bahay ni Jonas. Naging abala na rin kasi si Jonas sa kanyang kumpanya at marami na itong na-stock na mga trabaho simula noong nagkasama-sama sila nila Lorna. Matutuloy ba tayo bukas? Na-excite kasi ang mga bata eh, pero nakikita kong busy ka. Oo naman, gagawa ako ng oras ha. Mauuli ako pero pangako susunod ako. Sigurado ka? Tanong nga ni Lorna. Oo naman. Wala ka bang tiwala sa akin? Ngumiti na lang si Lorna. Ayaw niya namang sabihin na wala itong tiwala sa kanya dahil alam niyang gagawa siya ng paraan para magkaroon ng oras na lumabas kasama ang kanilang mga anak. Ngunit alam ni Lorna kung paano maging busy si Jonas, kaya naman nagdududa ito. Gusto sana niyang sabihan ng mga bata para hindi masyadong umasa, ngunit sobrang saya na ng mga bata na makakasama nila ang kanilang ama ulit sa paglabas, kaya hindi nagawang magsabi ni Lorna sa mga bata. Sa araw ng kanilang paglabas ay dumating na lang si Jonas sa lugar kung asan sila Lorna. Ngunit nakita niyang buhat-buhat ni Lorna ang 2 bata at ang kanilang driver naman ang may buhat sa 2. Nagmadali namang lumapit si Jonas kay Lorna para buhatin ang mga bata mula sa kanya. Malungkot na napangiti si Lorna at hinalikan na lang ang pisngi ni Jonas. Sa ngiting iyon ni Lorna ay alam na ni Jonas na grabe ang tampo ng mga bata sa kanya. Hinanap ba ako? Tanong nga ni Jonas. Ano sa tingin mo? Hanapin ka ba nila? Bumawi ka na lang sa kanila. Hindi mo nila maintindihan sa ngayon pero alam kong maintindihan nila ito paglaki. Pero ayokong lumaki sila nang may sama ng loob sa akin, Lorna. Hinaplos na lang ni Lorna ang likod ni Jonas at niyakap. Hindi rin kasi nito alam kung ano pa ang dapat sabihin ni Lorna kay Jonas. Sinubukan naman ni Jonas ang maghanap ng oras para sa kanyang pamilya, ngunit talagang gahol ito sa oras na mas lalong nagpalalim sa kanyang guilt. Isang gabi ay naisipan ng mga batang antayin ang kanilang ama. Kahit na napauwi si Jonas ng late, ay inantay pa rin siya ng kanyang pamilya. Noong nakarating si Jonas ay narinig niya ang usapan ng kanyang mag-iina. Mama, bakit lagi pong wala si Papa? Hindi niyo na po ba kami gusto? Lagi ako nakiss po ni Papa sa noo pag natutulog kami. Hindi na po siya nakikilaro sa amin. Malungkot na sabi ng quadruplets. Naawa naman si Lorna sa kanyang mga anak, ngunit pinaliwanag na maraming ginagawa si Jonas kaya naman intindihin muna nila. Nangako din si Lorna na kapag wala nang ginagawa si Jonas ay sisiguraduhin ng kanilang ama na babawi ito sa kanila. Parang sinasaksak ang puso ni Jonas na pinapakinggan ng mga saloobin ng kanyang mga anak. Dahan-dahang pumasok si Jonas at lumapit sa mga anak niya. Ang lungkot na narinig ni Jonas ay biglang naglaho at bakas na bakas sa mukha ng mga bata ang kasiyahan
at nakita nila ang kanilang ama. Kahit anong pagod ni Jonas ay inasikaso niya ang mga bata at pinatulog sa kanilang kwarto. Pagpasok naman ni Jonas sa kwarto nila ni Lorna ay napaupo ito at napabuntong hininga. Ramdam na ramdam ni Jonas ang kanyang pagod. Pumapayat ka na. Kumakain ka ba sa trabaho? Minsan oo, minsan hindi. Wala akong oras eh. May bago kasi kaming proyekto kaya marami talagang tatrabahuin. Nalulungkot na lang si Lorna, ngunit ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya para masuportahan si Jonas kahit na maliliit na bagay lamang ito. Tuluyan ang nagtampo ang mga bata kay Jonas habang si Lorna naman ay pinipigilan na dumagdag sa pagod ni Jonas sa pagtanong kung sino ang tumawag sa kanyang telepono noong siya ay naliligo. Dahil sa kanyang pagdududa kay Jonas, ay naisipan ni Lorna na magluto ng pagkain at idala sa opisina ni Jonas. Pagpunta ni Lorna sa opisina ni Jonas, ay naabutan niya itong nakikipagtawanan sa isang babae na nakaupo sa kanyang lamisahan. Natigilan si Lorna at hindi ito makagalaw. Nakatitig lamang ito kay Jonas na nakangiti ng malawak at tumatawa ng malakas habang kinakausap ang dalaga na nakaupo sa kanyang lamisahan. Agad-agad na tumalikod si Lorna para umalis nang bigla niyang nabunggo ang sekretary ni Jonas na si Kikay. Nanlaki ang mga mata ni Kikay nang makita ang pamilyar na muka ni Lorna. Nang napansin ni Kikay ang naiiyak na mga mata ni Lorna at ang boss niyang masayang nakikipagkwentuhan sa kanyang ex-girlfriend, ay nalaman niya na kung ano ang nangyayari. Miss, okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Kikay. Tumango na lang si Lorna at tinanong kung nagtratrabaho si Kikay kay Jonas. Tumango naman itong si Kikay. Ngayon alam na ni Lorna kung paano siya nahanap ni Jonas sa probinsya dahil iyon kay Kikay na apo ni Lola na nag-alaga sa kanila doon noong umalis siya sa poder ni Jonas bilang katulong nito. Pwede bang pakibigay na lang ito kay Jonas? Tanong nga ni Lorna. Tumango na lang si Kikay at kinuha ang lunchbox na iniabot ni Lorna sa kanya. Hindi na nagsalita si Kikay o Lorna at nagpaalam na lang ito sa isa't isa. Inantay ni Kikay na umalis na muna ang kausap ni Jonas bago ito pumasok. Umiiling-iling naman na naglalakad palapit si Kikay sa kanyang boss. Taas kilay na tinignan naman ni Jonas ang kanyang sekretary. Sir, pinapabigay ng ina ng mga anak mo. Seryosong sabi ni Kikay. Nagulat naman si Jonas, ngunit agad nitong kinuha ang dala-dala ni Kikay galing kay Lorna. Napangiti ito dahil sa pagkain na inihanda sa kanya ni Lorna. Ito ang kanyang paboritong ulam. Excited namang inayos ito ni Jonas para kumain nang bigla itong napatanong kay Kikay. Asan siya? Bakit hindi siya pumasok? Ewan ko sir, baka nahiya kasi masaya kang nakikipag-usap sa ex-girlfriend mo. Pagiging sarcastic nga ni Kikay. Natigilan si Jonas sa pagtikim sa dinalang ulam ni Kikay. Dali-dali itong tumayo para habulin si Lorna, ngunit hindi niya ito nahabol. Kaya naman tinawagan na lang ito ni Jonas, pero pati ang kanyang mga tawag ay hindi sinasagot ni Lorna. Kinabahan naman si Jonas, kaya umuwi na ito kaagad. Agad na sinalubong ito ng kanyang mga anak na nagulat sa pag-uwi ng maaga ng kanilang ama. Binati naman ito ng madalian ni Jonas at tinanong kung asa ng kanilang ina. Nakahinga naman ng maluwag si Jonas dahil hindi umalis si Lorna, ngunit pagpasok niya sa kanilang kwarto ay nakita niya si Lorna na umiiyak. Nagulat naman din si Lorna at agad-agad na pinunasan ang kanyang mga luha. Ang aga mo naman umuwi. Nagpunta ka raw kanina sa opisina? Bakit hindi ka pumasok sa office ko? May ginagawa pa kasi, kaya hindi na ako nagtuloy. Lorna, ang kasama ko kanina ay ang... Oo, alam ko. Ang ex-girlfriend mo. Narinig ko sa mga empleyado mo kanina
na nabubulungan. Agad namang lumapit si Jonas kay Lorna at nagpaliwanag. Totoong dati silang magkasintahan, ngunit magkaibigan na lang talaga sila. Tumayo si Lorna at tinalikuran si Jonas. Sa ilang buwan nilang pagsasama ni Lorna ay ngayon lamang sila mag-aaway. Nilabas ni Lorna ang kanyang saloobin sa pagiging busy ni Jonas. Hindi ako nagsalita kahit na gano'n na lang nalungkot ang nararamdaman ng mga bata. Dahil sa pagkabisi mo dahil naiintindihan ko. Pero ang makita kang masayang nakikipagkwentuhan sa dati mong kasintahan, habang ang sarili mong mga anak, hindi mo magawang makipaglaro ng kahit na isang minuto. Grabing inis ang nararamdaman ko. Hindi naman nagsalita si Jonas. Huminga na naman nang malalim si Lorna at nagsalita. Ikwinento nito kung bakit siya umalis matapos ang gabi nilang pagsasama. Dahil nakita niyang kasama niya ang babaeng kasama niya kanina at naghalikan sa labi bago sumakay sa kanyang sasakyan. Nanlaki naman ang mga mata ni Jonas. Naalala niya kung ano ang nangyari sa araw na yun. Wala namang kahulugan ng halikan na yun dahil ganun na lamang magpaalam ang kanyang dating kasintahan sa kanya. Bakit hindi ka magsalita? Tanong nga ni Lorna. Kahit anong gawing pagpapaliwanag ni Jonas ay alam niyang iba ang magiging dating nito kay Lorna. Walang alam sa pag-ibig si Jonas simula noon, kaya hindi niya inisip ang magiging kinalabasan kapag magpapahalik ito sa kanyang dating kasintahan lalong-lalo na at wala namang kahulugan yon. Ngunit ngayon na iniisip niya na makikipaghalikan si Lorna sa ibang lalaki ay mapupuno ito ng galit. Wala namang namamagitan sa amin ng babaeng yun. Matagal kaming magkasintahan pero hindi kami ganun kalapit sa isa't isa. Hindi ko na lang din binigyan ng mali siya ang kanyang paghalik dahil ito ang nakasanayan namin dalawa. Ngayon ikakasal na siya. Nagpunta ito sa opisina ko para bigyan ako ng invitation. Kaya kami naghiwalay, Lorna. Kasi wala kaming nararamdaman para sa isa't isa. Kundi komportable lang kami sa isa't isa. Yun lang yun. Napaisip nga si Lorna kung maniniwala ba ito o hindi. Paulit-ulit namang nagpaliwanag si Jonas. Hindi ko alam kung paniniwalaan ba kita o ano. Hindi ko nga alam kung magagalit ba ako masasaktan eh. Alam mo ba kung anong naramdaman ko nang makita kong nakipaghalikan sa ibang babae? Na naging isa ako sa mga babaeng pinaglaruan mo? Katulong naman ako, pero hindi dapat ganun ang ginagawa mo. Napailing-iling na nga lamang si Jonas. Ni minsan, Lorna, hindi ko yan naisip. Ni minsan hindi kita pinag-isipan ng ganyan. Totoong mga nararamdaman ko sa iyo simula noon hanggang ngayon. Hindi ko man maayos na hinarap noon dahil sa aking pride at hindi paniniwala sa pag-ibig, ngunit lahat ng bago. Yun ay dahil sa iyo. Hindi na napigilan ni Lorna ang kanyang mga luha at sunod-sunod na mga luha ang nagsibagsakan sa kanyang mga mata. Hindi naman nagdalawang isip si Jonas na lumapit kay Lorna at yakapin ito. Sa mga sumunod na araw ay kahit na alam ni Jonas na marami pang kailangan gawin sa kanyang kumpanya ay umuuwi ito sa tamang oras para bumawi sa kanyang mga anak, lalong-lalo na kay Lorna. Hindi nito hinayaan na makaramdam si Lorna ng kakaiba. Pinatunayan rin ni Jonas na wala silang namamagitang kakaiba ng kanyang dating kasintahan. At nag-usap lang muli dahil sa nalalapit nitong kasal. Pinagkatiwalaan naman ito ni Lorna. Dahil kahit ano pa mang sakit ang nararamdaman ni Lorna, ay mas nangingibabaw pa rin ang kanyang pagmamahal kay Jonas. Simula ng kanilang away at hindi pagkakaintindihan, ay naging komportable na si Lorna na sabihin ang kanyang mga salubin kay Jonas. Ganon din naman si Jonas kay Lorna, pati na rin ang hindi nila pagkakaintindihan noon ay kanilang napag-usapan ng maayos. Mas lalong naging matibay ang relasyon nila Jonas at Lorna. Simula ng kanilang pag-aaway, nakahanap na rin si Lorna ng kanyang pwedeng gawin habang abala ang kanyang mga anak sa pag-aaral at ang kanyang nobyo sa pagtatrabaho. Sumali ito sa isang pottery class kung saan nahiligan ito ni Lorna.
Napansin kasi ni Jonas na laging nanonood si Lorna ng mga tungkol sa pottery, kaya noong pinunta siya ni Jonas ay natuwa kaagad si Lorna. Kaya naman kapag naasikaso niya na ang kanyang mag-aama ay pupunta siya sa pottery class nito. Kumusta ang araw mo? Ayos naman. Masaya. Ngayon ko lang nalaman na may magiging hobby pala ako. Na meron akong kahihiligan na gawin. Sagot nga ni Lorna. Masaya akong ganun. Ang mga bata wala namang problema sa school. Tuloy-tuloy na nagkwekwento si Lorna sa tuwing mayroong tinatanong si Jonas sa kanya. Naging routine na rin ito ng dalawa ang mga masasayang kwento ni Lorna na naging musika sa tenga ni Jonas pag uwi nito mula sa kanyang trabaho. Nakangiti lamang si Jonas na nakikinig habang nagpapalit ito, habang si Lorna naman ay panay ang kwento habang inaasikaso si Jonas. Mabuti na gustuhan mo ang pottery class mo. Pero next week mukhang hindi ka makakapasok. Sabi ni Jonas at napakunot noon naman si Lorna. Bakit naman? May problema ba? Wala naman silang nabanggit sa akin Natawa na nga lamang ng malakas si Jonas sa sobrang pagkakaba ni Lorna at umiling-iling. Makahinga naman ng maluwag si Lorna at muling tinanong si Jonas kung ano ang meron. Bala ko sanang pumunta tayo sa Japan, kasamang mga bata. Natigilan si Lorna sa kanyang ginagawa, napatingin ito kay Jonas na parang tinatanong ito kung seryoso siya sa kanyang sinabi. Tumango-tango ito, napahiyaw si Lorna at napatalon-talon sa sobrang tuwa. Ipinalakad ni Jonas ang mga passport nilang mag-iina, ngunit hindi alam ni Lorna na magagamit nila ito papunta sa pangarap niyang bansa. Hindi napigilan ni Lorna na itago ang kanyang kasiyahan at niyakap ng mahigpit si Jonas. Kinabukasan, masaya si Lorna na nag-aasikaso ng mga gamit ng kanilang mga anak. Nakahanda na ang mga maleta at bawat isa ay may pangalan na nakasulat sa tag. Abala rin si Jonas sa paglalagay ng mga dokumento sa kaniyang bag. Nakangiti ito habang pinapanood si Lorna na abalang-abala sa pagpili ng mga damit na isasama. Sigurado ko bang sapat na ang mga dala natin? Tanong nga ni Lorna. Relax, Lorna. Parang hindi ka nasanay sa akin Baka mas mapuno pa ng laruan ng mga batang maleta kaysa